muling makapaghayag ng salita ng Diyos sa hapong ito. Excited po ba tayo? Amen. Okay, sige. And before anything else, can I invite everyone? Can we close our eyes and bow our heads at tayo'y ihingi ng paggabay ng banal na Santong Espiritu? Hallelujah. Amang banal na mga Panginoon sa lahat, tumilalang ng langit at lupa, sa pangalan ng Iyong Anak na Jesus, at sa kapangyarihan ng iyong banal na Santong Espiritu, Panginoon, ang aming dalangin sa hapong ito, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Handa niyo ang aming mga puso, ang aming isipan, lalo tigit, Lord God, yung aming mga attentive ears sa revelation, sa leading ng iyong banal na Santong Espiritu sa amin. Mangusap ka, magsalita ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin, at yung maririnig naming pangungusap, hindi lamang, O Lord God, educational ang iyong salita, kundi Lord, transformational sa aming mga buhay, magsilbing pamantayan, prinsipyo sa aming araw-araw ng pamumuhay bilang mga tagasunod ni Jesucristo. And Lord, maging lugar na ito, balutan niyo ba na maperang dugo, walang plano balaktag ka ng kaaway na manggaganap habang kami nandito, maging espiritu na antok, hindi namin pinapahintulutan sa pangalan ni Jesus. Disinterest in the Word of God, hindi namin pinapayagan sa pangalan ni Jesus. Maging sa iyong abang lingkod, itago sa likod ng krus, ikaw ang mataas, ako ang mababa. Panginoon, masabi ang nararapat at hindi masabi ang hindi nararapat sa kalagitnaan ito. Patuloy ikaw ang kumilos, Panginoon. Hallelujah! At ang iyong kalwalhatian ng siyang pupuno sa lugar na ito. Salamat sa inyo ng banal paparandigon lahat. Hallelujah! At ibabalik namin sa inyo kapurihan, kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Sige. And I will start with a question. Okay? Tanong agad. Oh. Ano ba yung pinakamatinding pagsubok na dinaanan mo o dinadaanan mo pa sa buhay? What's the greatest test in life that you ever face? O siguro hanggang ngayon tumatahak ka pa o dinadaanan mo pa? Ha? Marami. Okay, now, ganito. Naranasan niyo ba na nagtanong? O baka ako lang ang nagtatanong? Kasi ganito yung tanong. Why do bad things happen to good people? And good things happen to bad people. Nasubukan nyo na humang nagtanong ng ganon. O baka ko lang. Lahat tayo. Sometimes you wonder Lord, unfair ka naman. Tapos, maaaring yung hinaharap, in general maaaring ang hinaharap natin, financial crisis, na-scam ka, investment daw kunyari. Tapos yun, naloko, o maaaring nawala ng trabaho, okay? O maaaring na-decaf ka. Alam niyo yung decaf, tandaan niyo pa yung decaf. O maari for medical reasons, okay? Now, sa lahat sa atin, iisa ang laging pinagtutuunan natin ng tanong. Ganito, Lord, kaya kung minsan nagiging paniki ka Lord, ba't ako? Lord, bakit nangyayari ito sa akin? Lord, faithful naman ako. Tuwing Sabado, Linggo ako nandito. Nagtatites naman ako. Nagbabasa ako ng Biblia. Nag-faithful naman ako sa aking prayer life. Nagfa-fasting pa nga ako 7 days a week. Kung hindi mo binantaan ang langit sa lahat-lahat ng iyan, iwan ko na lang. Pero in spite of that, sa likod ng lahat ng yan, at hindi ko sinasabing masama, maganda, kaya lang sa likod ng lahat ng yan,
Lord, why me? Ganito. Lord, sana yung kapitbahay na lang namin na nagkasakit. Ay, hindi nagsisimba yan. Puro nga videoke yan, puro nga inuman. Tapos sasabihin mo pa, Lord, mali yata yung address ng pinuntahan ng problema. Bakit sa bahay namin nagpunta? So, tapos ito pa, ganito. Lord, hindi ko naman yata merit ang ganito kabigat na problema. I'm not saying it's wrong. I'm saying it's normal. Ibig sabihin, lahat tayo ihinihinga natin ang ating saloobing sa Lord. Okay? Kasi normal yun eh. Wala naman siguro taong sintigas ng... Paano pinapalambot ang bato? Bato. Wala naman sigurong sintigas ng bato nitong puso. And nobody, ganito ha. Kasi kung sasabihin ko sa inyo, bilang pastor, okay lang mag-pray kayo, magbasa kayo ng Biblia, everything will be okay. Kasi nungalingan yun. That's a false promise. Kasi kung in spite ganito. Ganito. Kung saan ba naman ako kasi na born again, saka dumami ang aking problema. Tama? So that means na lahat tayo, and most of us, we are very, very timid to admit it. Kasi ayaw mong kaawaan. Kasi feeling mo malakas ka, pinapakita mo sa kanila, malakas ka, pinapakita mo sa kanila, matatag ka. Tapos pag linggo, ganito, binati ka, pumasok ka. Sister, kumusta? Okay lang ako. With todong ngiti yan. And it's good. But deep inside, it's crumbling. Deep inside, pira-piras na yan. May naharap yan eh. Hindi lang nagpapaalam sa iyo, hindi nagpapahalata. Pero maniwala ba kayo sa akin kung sasabihin ko sa inyo, dahil ako natuto din eh. Ako ang unang tinuruan ng Lord eh. Na, ano nga ba ang joy sa Tagalog? Kagalakan. Okay. Na naniniwala ba kayo na sa gitna ng ating mga pagsubok sa buhay, pwede pa lang ang isang tao ay magkaroon pa rin ng kagalakan? Ha? Amen? Agree kayo? Tignan mo nga ang mukha ng katabi mo. Kung nakangiti o nakangiwi. Ha? Now, testings in life are God's opportunity for us to maintain joy in our joy, not happiness. Okay? Kasi magkaiba po yan. Mamaya i-discuss natin. Okay? Now, sige, i-discuss nga na. Sabayan niyo ko, basahin natin yung ating text. James chapter 1. Kasi kahapon may nag-introduction na dito kahapon yung ating exhorter. James chapter 1, verse 2 to 4. Okay? Basahin ko sa Tagalog. Aklat ni Santiago. Kasi kung hanapin nyo sa inyong Biblia, Jaime, wala kayong makikita niyan. Okay? James chapter 1 and 2. Okay, ang sabi dito, mga kapatid, si Santiago nagsasalita, mga kapatid, magalak kayo kung kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Ano daw? Ariin ninyong buong kagalakan. Ay dito sa aking Bible, sabi, magalak kayo kung kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Tutuloy ko. Sapagkat nalalaman ninyo, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. Verse 4. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang kakulangan. Okay, I will stop there.
Gaya ng sinabi ko kanina, pwede pala na ang isang Kristiyano na kahit humaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok ng buhay, pwede pala na isang Kristiyano mananatili ang kagalakan sa puso. Kasi pag sinabing happiness, kasiyahan. Okay? Kasi, sabi ko nga, dito tayo tuturuan ng Lord na, ito yung title, na sa gitna ng hinaharap nating pagsubok sa buhay, yung kagalakan sa puso natin hindi nawawala. Finding joy in our hearts in spite of the trials that we're encountering. Okay? Now, bakit ba? Kasi, tingnan muna natin yung nature ng trial. Okay? Kasi, hinugot ko lang tong verse 2, 3, and 4 sa sulat ni James. Bakit ba kasi, bigyan natin ng description. Sino ba si James kasi? Isa siya sa mga leaders ng church, early churches in Jerusalem at the time. Okay? And by this time na naisulat ni James ang kanyang sulat, siya susumakit na sa langit. Okay? Nag-uumpisa na yung small churches. Okay? At itong sulat ni James, kung titignan ninyo, yung sinabi niyang mga kapatid. So nangangahulugan para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. There is nothing specific. Okay? Hindi kagaya sa sulat. If you will notice, yung mga epistles ni Paul, mga kapatid ko sa mga taga-Korinto, specified yun. Okay? Mga taga-Pilipos, particular yun. Kasi kanya-kanya silang hinaharap. Mga kapatid ko sa Colosas, yun yung sulat ni Paul. Pero ang sulat ni James, kung titignan ninyo, James was simply writing a letter for everyone. Kaya sinabi niya, mga kapatid. So nangangahulugan tayo yun, ikaw, ako. Pero kung mapapansin ninyo, yung sinulat niya, it was written more than 2,000 years ago. Hindi nagbago. Okay? I-breakdown natin yan. Tapos, ang sabi, kailangan i-remind, at the time sa old setting, kailangan i-remind ni James, yung mga mananampalataya who are living outside Jerusalem. Isa siya sa mga nagpalakas ng mga mananampalataya. Pero alam natin na ang nagtayo talaga ng simbahan outside Jerusalem, kasi specific calling kay Pablo yon. Okay? Kasi si Pablo yung gumawa ng missionary works, kasama ni Silas, kasama ng ibang mga disipulo. Pero ang binigyan talaga ng kompite na ipahayag ang mabuting balita outside Jerusalem, ang Great Commission was given to Paul. Okay? Kasi hanggat hindi natin naiintindihan, bakit nasulat ni Santiago? Ang sabi ni Santiago, mga kapatid, ang sabi dito, kapag kayo'y dumaranas ng magalak kayo. Magalak kayo. Ang normal na tendency ganito. When something is wrong, you don't publish it. Na-scam ka, you don't tell it to anyone. Mahihiya ka eh. Hello? Na-scam ka. Oh. So the tendency is you hide it. Kasi sabi dito, magalak kayo kung kayo'y dumadanas ng iba't ibang pagsubok. Wala akong nakitang nag-post sa Facebook, thank you Lord, praise the Lord, nawalan ako ng trabaho. Nobody does that. Hello? Why? A loss of a job is a tragedy. Lalo tigit, pag dalawa estudyante mo sa Pilipinas, may binabayaran kang bahay. May financial maintenance ka. Ang kawalan ng trabaho is a tragedy. Hello? Yung kawalan ng trabaho sinasabi ko. Eh paano pa pag na-diagnose ka ng terminal na sakit karamdaman? O hindi man ikaw, parte ng pamilya mo may na-diagnose. It's a tragedy. Kaya bakit nasabi ni Santiago, magalak kayo? Sige, basahin ko sa English ha. Ang sabi,
Consider it all joy, my brothers, whenever you encounter various trials. Ano ang una mong reaction pag humaharap ka ng problema? Pag nawalan ka ng trabaho, ito na lang, simple. Nawala ang cellphone mo? Ay, salamat Lord, nawala din ang cellphone ko. You don't say that, tama. Pero alam niyo ba sa langit, sabi ng mga anghel, Lord, salamat din na walang cellphone yan. Mahaba-haba ng quiet time yan ngayon. Pagkagising mo, dampot agad si cellphone At di, umiiksi. Tingnan nyo, umiiksi ang panahon mo sa social media. Humahaba ang panahon mo sa social media. Umiiksi ang panahon mo sa mga spiritual na bagay. Yung iyong quiet time. Na dati 15 minutes yun. Naging 10, naging 5. 1 minutes daw sila. Dati yun araw-araw. Sige Lord, maintindihan mo ako, 4 times a week na lang. Tapos ginawang 3 times a week. Tapos ginawang twice a week. Tapos ginawang once a week. Hanggang sa nawala na. Pupunta na lang ng isa linggo, pahirapan pa. Hello? May sumagot. Okay, now, ang sabi, tingnan nyo ha. Kasi ganito, this is the natural, logical reasoning. In our human senses, sa ating pagiging tao, okay? Ang sabi dito, sinong gusto? Lahat tayo ayaw natin ng pain. In our human perception, in as much as possible, lahat tayo iniiwasan natin ang pain. Emotional, dalawa yan, emotional and physical. Naalala niyo yung kwento ko sa inyo? Hindi niyo naaalala. Sige, kwento. Maalala niyo pag kukwento ko sa inyo. Yung nagulat yung amo niya, may marka ng plancha dito. Hindi niyo tanda. Sabi ng senyora niya, ano nangyari sa mukha mo? Bakit may markang plancha? Senyora, akala ko telepono, sinagot ko sabi ng senyora, bakit dalawa? Tumawag uli senyora Lahat tayo sa ating pagiging tao, iniiwasan natin ang pain. Ayaw natin yan. Hello? Kaya tingnan nyo ha. Kaya for us avoiding pain, we tend to control everything. Na kung tutuusin, hindi lahat ng bagay, hindi lahat ng desisyon sa mundo, hindi lahat ng pangyayari, pati weather gusto mong kontrolin. Lord, sana sa linggo hindi uulan para makapag-church na ako. Ang galing mo ha. Ang pag-church nakadepende sa weather. Kaya yung pagiging Kristiyano niya, weather siya. Kaya lahat tayo, since ayaw natin ng pain, gusto natin kontrolin lahat. Sa ating mga desisyon, naka-analyze pa yan. Talagang anong tama, anong dapat, Lord? Ano ba pwedeng gawin? Kasi ayaw mong masaktan Ayaw mong mabigo, ayaw mong masaktan. Pero alam nyo ba, that when we tend to control everything, bumubunggo siya sa ating pananampalataya. It fights with our trust and faith in God. At sasabihin ko sa inyong lahat, sa ating lahat dito sa gitna ng bulwagang ito, hindi natin pwede at kayang kontrolin lahat ng nangyayari sa ating paligid. Ito nga lagi kong sinasabi sa inyo. Kung may taong maninira sa inyo, kung may taong mag-isip ng masama laban sa inyo, hindi niyo pwedeng kontrolin kung anong sasabihin niya at anong ipopost niya sa Facebook.
Ang pwede mong kontrolin kung ano reaksyon mo. Tama, mali? Kung magsasabi siya ng kung ano-ano, hindi mo kayang kontrolin yun. You cannot control. It's beyond your border. Hello? Kaya nga, dahil ayaw nating masaktan, sinisikap nating kontrolin lahat. Ang tawag dyan calculation ng damage. Ayaw mo magkaroon ng mas malaking damage. Kaya pinipilit at sinisikap mo na makontrol lahat. Tanong ko, saan ang pananampalataya mo kung gano'n? And mind you, you cannot control everything. Simpleng oraryo ng pulman, hindi mo kontrolada. Sino may mga apps dito ng ATM? 3 out of 5, sumasala siya. Adjournamento. Nakalimang minuto ng adjournamento ito Hindi pa dumadating. See? May apps ka na ha? See? Kaya sa atin, dahil ayaw natin ng pain, we control everything. Dapat ganito, dapat ganyan. Kaya tingnan nyo, ang Lord, sa buhay ng isang Kristiyano, hindi ko sinasabing hindi, pero malimit sa madalas, God, kasi tayo ganito tayo bilang tao, Lord, gusto kong makita ang mapa kung saan mo ako dadalhin. Gusto kong makita yung gabo ng plano mo sa aking buhay. Ang naniniguro, tama yun. Pero alam niyo bang may gagawin ng Lord yun? Tingnan niyo, example. Ang mga Israelita nung ilalabas pa lang ng Lord sa Egypt. Ano sabi ng Lord? I will bring my people to a land flowing with milk and honey. Tama? Pero hindi sinabi ng Lord, paano? Hindi sinabi ng Lord, saan dadaan? Ang sabi ng Lord, I will bring you to a land flowing with milk and honey. Basta. Kasi kung ipinakita ng Lord sa kanila lahat yung pagdadaanan nila, hahabulin sila ng Egyptian soldiers, dadaan sila sa harapan ng Red Sea, wala silang makakain, siguro karamihan, hindi sumama. Kaya sa buhay mo, kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya ikaw, hindi talaga ipapakita ng Lord sa'yo ang mapa. God will never show His entire plan to us. Dulo lang ipapakita ng Lord. Kaya tingnan nyo, maging ang Bible, tingnan nyo. Anong product nito? Buhay na walang hanggan. Katiyakan na matapos ang ating buhay sa lupa, meron tayong buhay na walang hanggan. Pero sinabi ba ng Biblia na kung tatanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, hindi ka na magsasuffer? Hindi, walang sinabing ganun. Si Abraham for one. Ano sabi ng Lord kay Abraham? Abraham, lumabas ka dyan. Lumabas si Abraham. Tingnan mo. Gano'ng karami ang bituin sa langit. Nakita niya. Pinabilang, sabi ng Lord, bilangin mo. Sabi ni Abraham, Lord, hindi ko mabilang. Gano'ng karami ang buhangin sa dalampasigan. Ano sabi ni Abraham? I cannot count it, Lord. Ang sabi ng Lord kay Abraham, and I will make your descendants such numerous. Sinabi ng Lord kay Abraham, mantakin niyo ba? Yung pangakong yon na gagawin sindami ng bituin sa langit at sindami ng buhangin sa dalampasigan ng kanyang descendants, it happened after 25 years pa. At nung nangyari, hiningi pa ng Lord. Kasi kung ipinakita lahat ng Lord sa kanya yun, siguro sasabihin ni Abraham, Lord, salamat, iyo na. Don't bother. Tama. Si Moises. Saan ipinanganak si Moises? He was born out of a Jewish family. Dahil nag-order na ipapatay lahat ng mga kabataan. Anong ginawa kay Moises? Nilagay siya sa basket. Pinaanod. Nakuha siya ng anak ng Paraon. Lumaki siya sa palasyo. Nangakala niya ang buhay niya, doon na siya. Pero hindi pinakita na Lord sa kanyang plano. Pinaalis siya sa palasyo. Dahil bakit? May purpose ang Lord sa buhay niya. Hello? Kaya tayo,
Kaya sabi ko nga ang hirap kasi sa isang Kristiyano, when we play God's small letter G, O, D, S. Ang trabaho ng Diyos. Ang trabaho mo, trabahuin mo. Ang hindi, lagi natin sinasabi, Panginoon, ang hindi ko kayang gawin, ikaw na ang gumawa. Bakit nakikipagsiksikan ka? Ang sabi na nga ng Lord, huwag mapapahamak ka. Yung exhortation kahapon dito. Once the answer of the prayer is delayed, it doesn't mean it is denied. May hinahanda ang Lord sa buhay natin. Hello? And mind you, sinabi, English. Grazie, ha? Count it all joy. Now, anong sabi ko kanina? Ang Tagalog ng joy, kagalakan. Okay? Pero nagtaka kayo, ang ginamit ni Santiago na salita, kagalakan. Kahit sa Tagalog. Hindi niya sinabing happiness, kasiyahan. Now, let's define. Okay? Alam niyo ba na ang salitang happiness, although parallel sila ano ba yun? Synonym. Tama? Yes. Synonym siya. Okay? Pero sa atin, bilang mga Kristiyano, napakalayo ng difference. Ang kasiyahan, which is happiness, is tied to an external factor. Hello? And I can bet you, sa inyong lahat, dito sa loob ng bulwagang ito, isa lang ang taong pinaka-happy sa araw na to ngayon. No? Happy birthday. Si Angelo. Birthday niya. Happy birthday. Happy birthday. Because happiness is tied into an external something in our lives. Ganito. Makinig. Next week, 13 na. Magbibili ko na rin yung bag na matagal ko nang binabantayan. Mapupuntahan ko na rin yung ano yon? Spa. Wow. Na gusto kong puntahan. Tapos nabili mo ngayon yung bag. Happy ka? Happy ka, nabili mo happy ka. Tapos pag pinapakita mo sa mga friends mo, happy ka. Bago pero pag yung friend mo nakabili ng mas mahal at mas maganda sa bag mo, sad ka na ngayon. Hindi ka na happy. Bakit? Nasa pawan sabi, hindi Christian yan. Guarda kayo, mas maraming Christian ang gumaganyan. See? Because happiness is tied to something external. Na-promote ako, masaya ka. Pero ang hindi mo nakita, kasama ng promotion mo, nakatakot-takot na responsibilidad. Maktul ka ngayon. Masaya ako, na-promote ako. Natural increase ang sweldo ko. Segundo loro ti dalungkol ko sa di gratis. Wala pang isang buwan, maktul ka na. 5 na wrinkles mo. Inumintuhan ako ng amo. Pero pati pagsundo ng bata, ako nang gumagawa. Tapos nagpapaluto na sila pag weekend. Hindi ko naman dating trabaho yan. Natural na promote ka Tama? Yun ang araw-araw nating buhay. Because happiness is something, may kaugnay sa labas. Alam mo, binigyan ako ng amo na kasobra. Bago sila pumunta ng montanya. Ang sabi sa akin, yang nakasobrang yan dyan, para sa iyo, Christmas gift ko yan sa iyo. Dahil magbabakansa kami. Tuwan-tuwa ka ngayon nung binuksan mo. Diyos ko po.
10 green. Ah. Masaya ka ngayon. Nako, naka-10 green ako. At tuntua ka ngayon. Tapos maya-maya nag-ring yung cellphone mo. Mama. Mama, si Papa may sakit. Iniisip mo pa lang, masaya ka. Hawak mo pa yung sobre. Pagkatapos mo nag-usap sa Pilipinas, ang iniisip mo na ngayon, kasya ba to? Ipapa-hospital. Eh, ang tanong, sana abot ang 60 mil mo sa Pilipinas. Magkano palit kaya? 70? 68. Let's get the highest number, 70. 70,000, hawak mo, milyaro eh. Ang iniisip mo, magkasya ba to? Bede, nung una masaya ka, nakatanggap ka ng sobre. Pagkatapos mo nakatanggap ng tawag, malangkot ka na. See? And this is a normal happening. Nangyayari sa ating lahat tao. Hindi ako nag-iimbento dito. Pero tingnan nyo, pero imbeche yung sinasabing kagalakan. Once we talk about joy, it is something not tied to external, something within. Kasi yung joy, sa loob ng puso mo yan. Ayoko magkamali. Sabi dito, ito sulat nyo, may mga notebook kayo, papel, ballpen ng papel, sulat nyo. Joy is a deep-seated sense of contentment and peace. Na kahit nagkakagulo sila sa labas, kahit anong nangyayari sa labas, panatag ang puso mo. Why? Sabihin mo sa katabi mo, because God is in control. Yung mga bagay na hindi mo control, hayaan mo, ibigay mo sa Lord. At papasok yung paniniwala at pananampalataya mo, Lord, everything will be okay. Kaya hindi nangyayari yung Romans, ano sabi ng Romans 8:28? All things work together. Sometimes things doesn't work together. Why? Sabihin mo sa katabi mo, pinapakialman mo kasi. Klaro yung sinabi ng Romans 8:28, and we know that all things work together. Sometimes things doesn't really work together. Bakit? Nakikialam tayo sa plano ng Diyos. Ay, sabi ko nga ang pain sa buhay ng tao, you can only have joy in your heart kahit humaharap ka sa pagsubok sa buhay, kung naiintindihan mo kung anong dahilan. Tingnan nyo, pakibalik doon sa ating text. Ang sabi, James chapter 1. I think verse 3. Ang sabi, Tagalog, per favore. Sapagkat nalalaman ninyo, yan ang matinding tanong. Yamang nalalaman. Alam baga. In English, for you know. Yung buhay ng iba, know mo. Yung affairs ng iba, know mo. Yung istorya ng iba, nalalaman mo. May time ka para alamin. Yamang nalalaman. Warning sa affirmation, Hindi sinabi ni James, hindi sinabi ni Santiago, baka alam nyo. Kung sakaling nalalaman ninyo. Hindi sinabi ni Paul yan. Ni James yan. James was saying that in affirmation, yamang nalalaman ninyo. In English, ay sabi, because you know.
past future tense. Ang problema, kaya tayo malungkot, kaya panay maktol. Bakit? Hindi alam. Imbes na unawain, puro reclamites. Lord, bakit ako? Lord, kaya sabi ko nga marami Kristiyano. Panikit talaga. Panikit talaga. Ba't ako, Lord? Ba't ako? Imbes na unawain, ganito kasi ganito, Lord, ano bang purpose mo? Imbes na, instead of asking God, Lord, why me? Sabihin mo sa katabi mo, sadyang ikaw ang gusto ni Lord eh. Sadyang ikaw ang gusto ng kaya nga sabi ko kanina Lord, mali yata yung address na pinagdalhan mo ng problem. Tapos ang maganda ganito, parang bagyo baga. Katatapos, hindi ka pa nakahinga. May dumating na naman. Kita mo pa yung buntot na lumabas sa pintuan. May parating na naman. Kaya kung minsan, sa buhay, nakakasawa din, Hello? Nakakasawa din. Pero ang tanong ko ganito, bakit in spite of how difficult your problems, in spite of how hard the trials you're facing, bakit nakatayo ka pa? Bakit nakaupo ka pa dyan? Tingnan mo katabi mo, bakit nakatintay pa yan? Nakitintay pa yan, Tingnan mo katabi mo. Hello? Ang sabi, yamang nalalaman ninyo. So automatic yan. Any testing that comes into our lives, ang punteriya niyan, ano? Ang motibo, Lord, bakit ako pinadalahan mo ng problema? Ang intention ng Lord, hindi ka para patayin. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka para pahirapan, sister. Ang intention ng Lord, gusto ng Lord, tumatag ka, gusto ng Lord, tumanda ka, gusto ng Lord, mag-grow up ka. Kasi sa sukatan sa langit, may pananampalataya, bonsai. God has permitted things to happen, not to kill you. Because God wants you to, to grow. Hello? Kaya matanong ko kayo, ang sabi dito, sari-sari, dito tukso pagsubok sa, in English, trials. Sabi ko nga kanina, we can only have joy if we understand the purpose kung bakit dumating ang trial sa buhay natin. And mind you, kasi ako napakinggan ko rin to Ang sabi ng isang pastor, maktol tayo ng maktol sa Diyos. Kino-question natin ng Diyos, Lord, why me? Ang sabi ng Lord, tigay ikaw may gawa niya. 50% of the suffering we're undergoing through are simply but consequences ng ating disobedience sa Diyos. Tingnan yung Kristiyano. May naglat ako. By Jisek. Anong iniinom nyo pag may... Takipirina. Takipirina. Wala nang pray yun. Medyo masakit ang ulo ko. Medyo mainit ako.
lalag natin, takipirina. Wala nang pray yun. Tignan mo ganito. Gustang may bukol ako. Laki. Tara, punta tayo kay Pastor pag-pray natin. Kaya, pag simpleng trangkaso, kitas. Takipirina. Walang pray yun, diri-diritsin. Sino nainom yung iperbicente? Aspirina, iperbicente. Diretso lang ko, walang pray yun. Pero pag bukol ang may nakakapa akong bukol dito. Sa linggo pag-pray, hilingin na pag-pray tayo ka, Pastor, sa linggo. Katindi mo na! Ay, Panginoon ko. Kaya tingnan nyo, tapos lagi nating sinasabi, sa maliliit na bagay, isinasantabi natin ang Lord. Sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, saan natin ini-involve ang Lord? Bakit? Sa maliliit lang ba na bagay o sa malalaking bagay lang ba kayang gumawa ni Lord? Kaya nga ang tanong ko, kung binless ka 5 years ago, why can God not bless you now? If God heals you 3 years ago, can God not heal you now? Ang sabi ng alam ko sa Bible, ang sabi, for He is the God of yesterday, today, and forever. Siya ang Diyos na hindi nagbabago. Ang ating pananaw at ang ating katayuan sa ating pananampalataya, ang siyang nagbabago. Kaya magkakaroon lang tayo ng kagalakan habang hinaharap natin ang pagsubok sa buhay kung nauunawaan natin anong purpose. And one of that purpose automatically is to test our faith. Alam nyo ba ang unang motibo ni Satanas? Hindi para nakawin ang blessing mo. Hindi yan ang gusto ni Satanas. Ang gusto ni Satanas, pagurin ka sa pananampalataya mo. Hanggang sa tumigil ka. Pag napagod na yan, tingnan nyo, pag napagod na yan, submarino na yan sa church. Alam niyo submarino? O weather na yan. Pati pakikipag-usap niyan sa Lord, occasional na. Kasi ang gusto ng kaaway, pagurin ka, and eventually, ang motibo ng kaaway, mag-backslide ka sa pananampalataya mo. Kaya ang unang purpose ng trial, ang sabi, yamang nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya. Kaya pag sinusubok tayo, ang number 1 dyan, pananampalataya. Ano pa? Test our faith. Second, alam niyo ba na ang pagsubok, tinatanggal yung ating pride. Testing humbles us. Naalala niyo si Paul, 2 Corinthians 12. Si Paul, dinala na sa third heaven. Si Paul, ang dami ng ginawa ang Lord sa buhay niya. Si Paul, ginamit na siya na nagdala ng salita ng Diyos sa mga hintil. Pero anong katayuan ni Paul? Meron siyang thorn in the flesh. Para anong motibo doon? Para pahirapan siya? Hindi. Para manatili siyang nagbababa. Kaya kung minsan paalala ko dito sa ating lahat, pwede ba? At huwag nyo nang ituring ako nakikipag-usap sa inyo, ituring nyo ng word directly ng Lord sa atin. Kapag may narinig kayo o may nalaman kayong isang kapatiran, dumadaan sa anumang pagsubok sa buhay. Huwag husgahan, huwag tawanan, huwag putyain. Ano sabi ng Bible? Huwag mo ipagpalagay
Ay kayo malakas. Baka bukas makalawa. Ikaw naman ang matumba. Bibliko niyan eh. Kaya dinadaan ng Lord sa pagsubok ang isang kapatid. Bakit? Masyado nang mataas ang pride. And mind you, kasi ganito, isa rin sa natutunan ko, God will never bless you secretly. God will always bless you publicly. Anong motibo? Ang gusto ng Lord, kaya makita ng lahat ng pinagpala ka para mataas ang Diyos sa buhay mo. Ang nangyayari, imbis itaas ang Diyos sa buhay mo, natataas ka ng higit sa Diyos. Yung mga sinasabing self-righteous, oh, look at me now, I am blessed. Highly favored pa yan. Kung minsan masyado nang nagmamataas. See? Alam niyo kung bakit? Kung minsan inaalaw din talaga ng Lord, tanggalin ng Lord yung ating mga sinasandalan sa buhay. Kasi ito yung pangatlong reason why God allows pain and testings in life. Nakalagay dito pangatlo, to detach us from our earthly connections. Ikukwento ko ito kasi nangyari. Sa bahay namin, kasi yung 7 ginagawa. Yung tram na 7, ginagawa yun. Idadaan mismo siya sa gilid ng aming building. Kasi nandun mismo ang permata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, yung mga naghuhukay, kasi maglalagay sila ng release so ayusin nila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natamaan nila yung linya ng kuryente. So in a sense, talagang walang kuryente. So, ayan, panic na sila. Rinig mo na yung alarme ng bahay. Alarme ng mga bahay. Tawag na sila sa email, ganito, ganyan. May kasama kami sa bahay. 4 na oras walang kuryente. So, nangangahulugan, yung aming router patay. Walang internet. Tapos yung kanyang cellphone naghihingalo. Paano ngayon yung sasaksak yan? Hanggang sa tuluyan, yung cellphone namatay. At ang sabi ng tekniko ng Enel, non sappiamo quando possiamo ricollegare il corrente perché l'hanno tranciato proprio la linea. Yung kasama namin sa bahay, hindi niya alam kung anong gagawin niya kung saan siya susuling. Nung naghahapunan kami, sabi niya, non capisco. Come fate a sopravvivere prima nel vostro tempo senza corrente? Paano kayo nabuhay nang walang kuryente? 4 na oras yun, 4 na oras lang. Kaya tingnan nyo, sabi ko nga there are times, kaya inaalaw talaga ng Lord, tinatanggal ng Lord yung ating mga sinasandalan. Bakit? Pag tinipiga ang puso mo, makikita talaga kung ano laman dyan eh. Pag kinakatas ng Lord ang puso mo, kita talaga kung ano laman. Ito, dagdag ko nagkwento na rin lang ako, lubos-lubusin ko na. Kahapon, tubig naman ngayon. Tubig naman ngayon dahil maglalagay sila ng deviazione, valvula. Kasi talagang hinuhukay nila. Mabigat kasi yung tram Alam niyo bang bawat bagonin niya ng 7 tons? Yung isang ganun lang. Ilan yan? 4, 5. I-times 7 mo, ilang tons yan? Making sure na ang surface, hindi siya mag-aakunda. Wala naman yata ang kontraktor ng DPWH dito na. Okay lang ako magsalita. Kahapon walang tubig.
Eh sabi ko, gabi pa lang, maligo ka na. Tama, oh. Tapos, punuin natin yung mga empty bottles, punuin natin. May pangkutsina tayo, may pangbanyo tayo. Oh. Eh sabi ko, isang araw lang. Kasi 9 to 5. And pagkahapon, nung dumating si pastor, tinanong ko, Alora, nagawa na niya. Bago ako umalis, may tubig na. So, ang nakalagay doon, 9 to 5, walang tubig. In fact, pinatay nila, alas 10 na, hindi 9. Nung umalis si pastor sa bahay namin, mag-alas 3 lang eh. So, ilang oras lang yun, na walang tubig. Nagpanik na. Sige. Alam niyo kung bakit? Ako naintindihan ko eh. Yan, kinukwento namin ni Brother Abel. Pinagkukwento namin ni Brother Abel. Kasi yung mga anak natin, ipinanganak dito, hindi sila sanay sa hirap. Imbetse tayo na hubog sa hirap. Sa telepono si Internet, amen. Ngore. Tapos itong mga anak natin, pagbukas ng prigo, nandiyan yung naman jari. Yun pala, ibig sabihin, yung gusto nilang kainin, wala doon. Kaya tayo ng mga pinagtibay ng mga pagsubok, pag yung mga material na bagay, bakit? Pag pinipigan ng Lord ang puso mo, kita talaga ng Lord kung anong meron eh. Kung naka-attach ka pa ba sa mga mundong bagay. Because sooner or later, iwanan naman talaga natin ang lahat ng mga material na bagay. Mind you, kung sasabihin ko sa inyo, lahat ng ginugodi natin dito, mga material, mga pribilehiyo, bahay, lupa, sasakyan, pahirap lang ni Lord yan sa atin. Temporarily. Hello? Tapos tingnan nyo ha, ganito, mga kapatid, hindi nyo napapansin, as we grow older, kasama ko, as we grow older, yung attachment natin sa material na bagay, nag-iiba. Yung mga kababaihan dyan, Jesus ka pa. Nung hindi pa nabenta, hindi makalabas ng bahay nang walang puluretes. Tapos kung 3-4 ng anak mo, makapagsuklay, pabili ko Ako nga, sabi ko eto, totohanan. Bago kami nagkita ni Pastor, ay sabi ko sa inyo mula sando hanggang brief, hanggang medyas, di marka. Oh, yes! Kung nagkahanap na nagkasa, makontento ko sa merkado. Kasi naman ang mangyayari, kesyo naman ikaw ang bibili ng mamahal, bibigay mo sa anak mo. Kesyo ikaw ang nakasuot ng dimarka, tapos yung anak mo, gula-gulanet. Anong klaseng ama naman ikaw? Normal yan sa mga tatay. Hello? Mga nanay, normal sa atin yan. Bakit? Ang priority towards our children. Kung minsan nga, naalala niyo yung kwentong mag-ina kumakain. Nay, kain na, busog ako. Alam niyo yung kwentong yan Nay, kain na, busog ako anak. Baliktad naman siya sa kwentong, Nay, binaliktad na. Kasi tayo mga magulang, it's not anymore for us, it's for our children. So ganun din ang Diyos sa buhay natin. Hello? Amen. Ang Diyos, sabi ko nga siya yung ating source. Kaya lahat ng i-raise ng Lord is for us to enjoy. Kaya lang, wag naman na sana na yung blessing hihigit dun sa nagpala. Ay, hindi naman na pwede yun. Ang sabi dito,
Idugtong ko. Trials reveal. It's not only who we are, it also reveals what we love. Tingnan niya, ganito. Nung ang blood sugar niyan under 100 pa, 5 years ago. Hala, sige, leche plan, sige, may pesta din, December. Dolce dito, dolce dyan. Pag lumampas yan sa half century mark, alam niyo yung half century? Nakakatulad ko, pagtapak niyan, pag lumampas na yun sa half century mark, ayan. Tapos mag-control lang saan ko. Pag sinabi ng mediko, borderline ka na. Ang pinakaunang titignan, blood sugar, cholesterol, uric acid, creatinine. Pag sinabi ng doktor yan, may mga asterisk na yan, borderline ka na. Eh di ngayon natuto kang magdisiplina sa sarili mo. See? Sige, bahala, mamatay kung mamatay. Sige, bahala ka. Ganda may mga taong ganyan ang mentality. Ay, ganun din naman mamamatay, din naman kainin ko na lang. Ay, di sige, mapaga ka, bahala ka. May gamot naman daw. Naalala nyo, sabi, umatin ng parte, kumain, nakiparte, naki-Christmas party, umuwi ng bahay, ay sumikip ang batok. Inaatake na naman ako ng kaaway. In Jesus' name! Inaatake ako ng kaaway. Sabi ng demonyo, ay, try yan. Sabi ng anak, inay, yung crispy patang inindakan mo yung kanina. Ay, binanatan mo yung crispy pata. Tapos, in Jesus' name, inaatake na naman ako ng demonyo. Naninikip na naman ang bata ko, ay, hindi yung demonyo. Ikaw tong walang kontrol. Nung nakita mo yung crispy pata, bagang nakabilaong bagong prito. Diyos ko po, nag-twinkling eyes ka ngayon. Patay. Ay, naka. Tapos sasabihin mo pa sa naghanda, Brad naman, alam mo ito ang weakness ko. Kasi kaya ang may control niyan ikaw. Hello? Ang sabi dito, basa, 1, 2, 3. Walang gustong bumasa. Basa, 1, 2, 3. Ano yan? Ano ibig sabihin niya? Ayaw na lang Tagalog, Tim, pakilagay sa English. Ayaw Tagalog, sige. Inglesin natin. Ang inyong pagtitiis. Sa Tagalog yata, sa English is perseverance. Patience? No. Hindi ito yung nasa ospital, ha? Patient yun, T, hindi si. And let patience have its perfect work. Alam nyo, habang inaaral itong mensaheng to, ilang beses akong nag-negotiate, Lord, ayoko nito. Gusto ko ng, sino gusto blessing? Lord, papapalain mo, exciting yun. Pero pag mga ganitong mga rebuking, iba ang dating eh. Ang sabi ng Lord, first Sunday of December, hinahanda ng Lord ang food. Anong dating sa 24 ng gabi? Ano? Chibuhay na daw. Anong darating sa 24 ng gabi? Kayo talaga.
Kailan kami? The birth of Christ. The coming of Jesus. Paano mo ma-appreciate? Tingnan nyo ha, ganito. Kasi alam nyo yung ham, kahit di Pasko pwede kang kumain yan. Tingnan nyo. Paano mo ma-appreciate ang di ba ang sabi, Emmanuel, and God is with us. Paano mo ma-appreciate ang presence ng Lord kung ito at ito tolero? Ako isa sa naintindihan ko, God can never speak. Hindi pwedeng mangusap ang Lord sa isang utak na tolero, sa isang taingang hindi nakakarinig. Kaya yung sinabi ng Bible, stay still and know that I am God. Staying still, ibig sabihin tatamad-tamad ka. Staying still is letting things out of control of God, not you. Kaya ako ngayon, natuto ako eh. Lord! Ito. Ako ngayon, natuto ako ng declaration tuwing umaga. Dati ganito, Lord! I-mostra mo sa akin ang mangyayari sa maghapon. Pinalitan ko na yun. Ang declaration ko ganito, Lord! Ano man ang mangyayari sa maghapon, samahan mo ako. Kasi pag ipinakita ng Lord sa'yo, na mamaya pagpasok mo sa trabaho, bubulyawan ka ng amo, baka hindi ka pumasok. Kaya ako, pinalitan ko declaration, Lord, ano man ang mangyari sa maghapon, samahan mo ako. Aposto, babeni ko siya. Kasi ang sabi ng Bible, stand still and know that is God. Nangangahulugan, when you stand still, yung control, ibigay mo sa mga ng Diyos. Kaya sabi dito, and let patience. Sino meron na? Taas ang kamay. Pastor, dinidevelop pala. Kaya sabi, and let patience have its perfect work. Ang sabi sa ibang translation, perseverance, pagtitiis. Isa daw sa pinakamatiising nilalang sa mundo ang mga nanay. Ewan ko, agree kayo? Ako, agree ako. Bakit? Mula na nagbuntis yan, hanggang nanganak yan, hanggang nagkaapo yan, hindi matitigil ang pagiging nanay niyan. Hello? Sila yung isa sa pinakamatiising nilalang sa mundo. That's why, ang mga nanay, the Lord made you as heart of every house. Kami haligi, kayong puso. Kami mga tatay, hindi ko kami nakitang. Bihira nyo kami makitang mag-i-emote. Hindi kami expressive. Hindi kagaya sa nanay. Ang nanay very expressive. Ang sabi, and let patience have its perfect work that you may be perfect and entire. walang kulang. Sa buhay natin bilang mananampalataya, kaya inaalaw ng Lord na humaharap tayo ng pagsubok dahil ang gusto ng Lord, una, patibayin pananampalataya natin. Pangalawa, matuto tayong lahat mag-focus sa Lord. Naalala niyo sino nga yung lumubog sa tubig? Habang naglalakad sabi niya, si Jesus! Lord, can I come? Sabi ni Jesus, come! Anong ginawa niya? Lumabas sa bangka. Di ba? Tapos, ano nangyari sa kanya? Naglakad siya, tapos lumubog. Alam niyo ba kung anong dahilan bakit lumubog si Peter? Ha?
Nag-doubt siya. Nag-alalan siya. Hindi yun natutunay lang. When Peter get out of the boat, he was focused on Jesus. When Peter was walking on the water, he was focused on Jesus. When he heard the wind blows, he was focused on the wind. So, lumubog siya. Kaya pag tumitingin ka na sa problema, higit sa kakayanan ng Diyos, kahit 10 years, 15 years kang mananampalataya, lulubog ka talaga. Believe me. Ang Lord, once you stay focused, dahil ang sabi, ang Lord, hindi ka niya iiwan, ipababayaan. Maganda yun. Kaya lang, kung ikaw ang mag-iwan, anong pwedeng gawin ng Lord? Naalala ko yung kwento dito. Tapos isa pa. Alam niyo ba, ng testing sa'yo, blessing yan? Kung alam ba natin lahat na ang testing sa buhay, blessing? Kasi bakit? Sa pamamagitan ng mga pagsubok na ating nalalampasan, ang sabi, nagbago ng version, malaki. Ang sabi, dito, basahin ko sa aming Bible. Consider it all joy, my brothers, whenever you encounter various trials, because you know, alam mo. Okay? Yan. That the testing of your faith produces, yan, ito endurance. Sa marathon, what counts? The speed or the endurance? Endurance. Sa 100-meter dash, what counts? Speed or endurance? Speed. Sa 400 meters na takbuhan, what counts? Speed or endurance? Endurance. Boom! Sa marathon, what counts? Speed or endurance? Endurance. Okay? Kasi bakit? Naalala ko yung kwentuhan. Sa barangay. Oh, palista! Ano yan? 5K daw, 5K. Eh di si kapatid. 5,000 Pumila! pesos. Nako, kuhanin niyo yung mga barangay ID. Dahil magpapalista. Eh nung si kapatid na lumapit sa sekretary, oh ano? 5K or 8K? Nag-isip siya ngayon. Kung kayo tatanungin ko, ano gusto niyo? 5K or 8K? Yung pera. 8K. Nagpapalista nga ang barangay. Oh, dahil di ba Pasko ngayon? Oh. Di pumila si kapatid. Nung saan ko ilalagay yung pangalan mo? Sa 5K or sa 8K? Nag-isip siya. Sabi niya kung 5K lang, kung kunti. Kulang. Sabi niya, ilista mo ako sa 8K. Hindi nilista ang pangalan niya sa 8K. Hindi natapos na, nilista na ang buong barangay. Ayun pala, marathon. Hindi naman pera pinag-uusapan, marathon. Sabi niya, bakit mo naman ako nagpalista sa 8K? Kaya ang sabi dito, your testing of your faith produces endurance, and endurance have a perfect effect. Ang nananatiling tapat hanggang wakas ang siyang. Because that's what produces endurance. Ang gusto ng Lord, manatili tayong tapat hanggang dulo. Kaya, kung ano man ang sagupa sa buhay, si James ang nagsabi, for you know, alam na natin.
O yung mga nakaranas dito ng matinding sakit karamdaman. Oh, glory to God sa buhay ng Pernon. Siya ang dumaan. Kaya tama ang Acts 16:31, isang makakilala mong sambayanan ng maliligtas. Pero dumaan muna siya sa yung isang kabilang paa. Dumaan muna sa, umapak muna sa hukay eh. Pero salamat sa Lord, nagkaroon ng magandang effect. Hindi lang sa buhay niya, kundi sa ating lahat. Kaya kung may pagsubok sa buhay, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mamayawaan. Dahil may blessing sa likod niyan. Amen! One last word. One last word. Look at me. Kaya hindi ka move on sa buhay. Kasi ganito, hanggang ngayon, nakatitig ka pa sa pinto ang matagal nang sinara ng Diyos. Na dapat tumutok ka na sa pinto ang bubuksan pa lang. Kaya hindi ka move on. Matagal nang sinara ng Lord. Huwag ka bumalik doon. Sinara na nga eh. Tingnan mo yung bubuksan. Bakit? Sa bubuksan, anong sabi ng Malakay 3:10? Test me and see if I will not open the floodgates of heaven and pour out all kinds of Amen. Kaya anumang pagsubok, walang bibitaw. Hello? Kaya kung minsan ako nasasanay na rin, lilipas din yan. Dadaan din yan. Problema, mapapagod din yan. Lilipas din yan. Kaya dito, sabi dito, okay, and I will conclude here. Instead of seeing testing as an obstacle, imbis daw na tingnan natin ang mga pagsubok bilang harang at hadlang, gawin natin ang mga pagsubok na sa buhay, ang buhay, hindi pababa. Ang buhay, kaya yung mga problema, tutungtungan mo. Bakit? Ang mga problema na pinadala ng Lord, nagiging teacher mo sa buhay. Kaya pag may dumating na problema, sasabihin mo sa problema, ikaw na naman. Nakita na kita. Pag may, ganito, magpapasko ngayon, ang daming kungwalyo. Pag nakita nyo sa posta, kasi lang postalin ninyo, ikaw na naman. Bayad ka na. Amen. Why? Because life is a cycle. Kailangan lang natin ma-resist. Amen. Kasi kung susuko ka, wala ka mararating. Wala tayong choice sa buhay kundi umupante. Yung mga nag-give up, alam niyo kung nasaan sila? Sila yung mga tumatalon sa third floor, tumatalon sa metro. Kaya sa atin, bilang mga anak ng Diyos ngayong hapon, magpapasko, magtatapos ang bagong taon. O kaya kita nyo, natapos ang 2025. Sabi mo sa katabi mo, kita mo, natapos mo rin naman. Hello? Natapos din naman natin ang 2025. Kaya may mga dumaan problema, dumaan lang sila. Hayaan nyo. Amen? Sa grace ng Lord, yung katabi mo hanggang ngayon, matindi na pinagdaanan, nakatayo pa rin. Amen. Kaya sa bawat isa sa atin dito,
Kung gaano kalaki ang problema, higit na mas malaki ang biyaya ng Lord. Amen? Kaya ngayong hapon, James is encouraging us not to quit. Kasi kung minsan, abot kamay mo na yung blessing, saka ka patitigil. Tapos, sayang. Pwede. Kaya ako, Lord, kung darating siya ngayon, salamat. Kung hindi siya darating ngayon, salamat pa rin. Ako naalala ko, si Pastora sabi, Amore, nanaginip ako, humawak ko, may dala-dala akong batang lalaki. Sigurado ako, anak natin yon. Sabi ko, Lord, kung ibibigay mo, fine. Kung hindi mo ibibigay, fine. Pero alam nyo, tapat si Lord eh. Hindi nga lang niya sinabi kung kailan. Takin nyo, 15 years kami naghintay. But God is faithful. Kung ano ang sinabi niya, kung ano ang dineclare ng Lord, gagawin niya. Alala ko, pati, yung bahay namin, kasi Pastora, malimit eh, kasi ang gift ng Lord sa kanya, dreams and visions talaga eh. Hindi sa akin yun, it's not for me. Yung bahay namin ngayon, sabi niya, More, edi dumating na si Gian. Masikip na kami sa bahay. Takin mo 55 square meters bahay namin. Di para kami sardinas. Nag-pray kami, Lord, bigyan mo kami ng maayos na sistema. Sabi ni Pastora, nanaginip ako. Binigyan tayo ng Lord ng bahay. Telekomando ang kansyelo. Tapos pagdungo mo sa bintana, puro berde lahat. Pinakita ng Lord ang dulo, hindi pinakita ng Lord kung paano. Hindi na ako nagtanong. Hinawakan ko na lang. Pinakita na yun. Antakin mo ba naman? Saan ko nakakita? Wala pa road dito. Lumipat na kami. Kaya tingnan nyo, kung tinanong ko si Lord, Lord, ipakita mo lahat, siguro matras kami. Takin mo lumipat kami doon. 3 weeks, wala kaming gas. Yes! Nagluluto kami, Fornelo Electrico. Naliligo kami. Inverno yun. Lumipat kami, November eh. March. February, March. Taglamig pa. Takin mo, naliligo kami. Yung iniinitan nyo ng ano dyan, iniinitan nyo ng tubig. Sabi ni Pastora, ibinigay ng Lord to. Pero kung pinakita ng Lord siguro sa akin na, alak ka, yung lilipatan nyo, walang gas. Siguro natakot ako. Kaya sa atin, yung how, hindi talaga ipapakita ng Lord. Lord, how? Sabi ng Lord, no. Ang ipapakita ng Lord sa'yo, yung premyo. Amen? Kaya yung dahil doon tayo magpupursige na makamit natin yung premyo at blessing na ilalaan ng Lord sa atin. Amen? O, sino handa? Tayo! Can we all stand?